Number two, unwanted solicitation. Without privacy, marketers can target advertisement and other messaging immediately to you. If these sorts of ads bother you, the simplest way to avoid them is to stop the marketers from getting your data privacy. Industry data collection runs web advertising industry. If you will end the flow of information you give to the marketers, they not ready to market you without ads. Ito yung upang maiwasan ng mga ad na ito na maaaring maging makakabala. Mahalaga na pigilan ang mga marketer mula sa access sa iyong personal na data. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga privacy settings sa mga website at apps. Paglimit ka sa pagbibigay ng personal na impormasyon at paggamit ng tools na pagprotekta sa iyong privacy online. Sa pamamagitan ng pagiging maingat at pagpapatibay ng impormasyon at ang pagprotekta sa iyong data, maaari mong maiwasan ang mga ads na nakakabala at mamatili ang iyong privacy online. Number 3. Protect your email address. If you'll keep third parties from acquiring to your email address, you'll avoid getting plenty of unwanted spam email. Willingly giving out your email leads to an intense flow and advertising message into your inbox. Sa pamamagitan ng pagprotekta ng iyong email address at sa paglimita ng mga kumpanya o individual na may access dito, maaari mong maiwasan ang pag-overwhelm ng iyong inbox nang hindi mo gustong spam. Ang pagiging maingat sa pagbigay ng personal na impormasyon tulad ng email address ay isang paraan upang mapatili ang kalidad ng iyong online na karanasan sa maiwasan ng pagkakaroon ng maraming hindi kailangang mensahe sa advertising. Halimbawa, sa pag-sign up ka ng isang website o serbisyo, mahalaga na basahin mo ang kanilang privacy policy at siguraduhin alam mo kung paano gagamitin ang personal na impormasyon kabilang ng iyong email address sa pamamagitan ng pagiging pamapanuri at mapanagot sa pagbigay ng mga iyong email address. Maaari mong maiwasan ang pagtanggap ng maraming spam email sa paggamit ng kalidad ng iyong online komunikasyon. Disadvantage to privacy protection. Privacy-focused products cost money. Keeping your personally distinctive data secure isn't free because more mainstream service gather the exchange your data from money. Private alternatives needs to adopt various business models. Free tools often collect your information. You don't need to pay. Privacy-friendly business models frequently utilize and subscription-based payment model. Sa pamamagitan naman ng pagbayad para sa serbisyong ito, nagkakaroon ka ng control sa protection sa iyong personal na data. Halimbawa, ang isang encrypted email service na nag-aalok ng mataas na antas ng seguridad at privacy na maaring mag-require ng subscription fee mula sa kanilang mga gumagamit upang mapanatili ang kanilang serbisyo at protektahan ang kanilang data laban sa anumang potensyal na paglabag. Sa ganitong paraan, ang pagiging handa na magbayad para sa produktong nakatuon sa privacy ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at tiwala na ang iyong personal na impormasyon ay protektado at ligtas mula hindi sa akswitadong pag-access at paggamit. Number 2. It is really private. You can take all recommended steps toward privacy and as to differentiate leak your information. It's our viewpoint that any privacy protection is best done none. It could be overwhelming. If you sense like your effort aren't being honored, it might difficult to continue using privacy-focused products and services. Sa kabila ng potensyal na hamon, maaari pa rin nating ma-maximize ang mga benepisyo ng privacy-focused product at service sa pamamagitan ng pagiging maingat
maingat at mapanagot sa paggamit nito. Halimbawa sa paggamit ng encrypted messaging apps o secure email service, maaari nating mapanatili ang privacy ng ating mga komunikasyon at ang ating mga transaksyon online kahit na may mga posibleng risk. Your information might still be public. If you need privacy product, your data should be private, forgetting only one aspect. Protecting your privacy could let your personal information slip into an enormous database and within the hands an online advertiser. Kapag tayo ay nakapagpabaya sa isang aspeto ng proyekto sa ating privacy, tulad ng pagbibigay ng access sa ating personal na impormasyon, isang hindi mapagkakatiwalang website o serbisyo, maaring magresulta ito ng pagkakaroon ng malawakang database sa ating data na maaring magamit ng mga online na advertiser para sa kanilang mga ads targeting at iba pang layunin. Ang bawat bahagi ng ating personal na impormasyon ay mahalaga at dapat pangalagaan upang maiwasan ang posibleng paglabag sa ating privacy. Halimbawa, kung tayo ay nagbibigay ng access sa ating email address sa isang third-party app na hindi natin lubos na pinagkakatiwalaan, maaaring magresulta ito sa pagkuha ng apps ng ating email, contacts at iba pang sensitibong impormasyon. Ang ganitong pagkakamali sa pagprotekta ng ating email address ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pag-access sa ating personal na komunikasyon at impormasyon ng hindi autorisadong individual o kampanya. There are some spots surrounding privacy on web. Some people feel the merely reason and somebody would want to hide tracks online is because they're performing something illegal. While this isn't the case, it's an hopeless condition for anyone who sees the benefits to keeping your internet activity hidden from prying eyes. Ang halimbawa naman nito ay ang paggamit ng VPN or Virtual Private Network upang itago ang IP address at protektahan ng iyong online na aktibidad mula sa mga third parties ay isang paraan sa pagpapanatili ng privacy na legal at makabuluhan. Sa pamamagitan ng pagiging maingat ng pagprotekta ng ating privacy, hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating sarili mula sa posibleng panganib sa online na mundo, kundi mabigyan din natin ng halaga ang ating karapatan sa privacy at seguridad. Philippines, the Data Privacy Act or RA number 1073. Philippine the Data Privacy Act or RA number 1073. In the 2012, the Philippines passed the Republic Act 1073 or Data Privacy Act of 2012, DPA, to protect the fundamental human rights and privacy, documentation, while ensuring free flow information to promote innovation and growth. Ang Data Privacy Act 2012 ay naglalaman ng mga probinsyon sa regulasyon ng naglalayong mapanatili ang seguridad ng privacy ng personal na data ng mga individual. Isa sa mga pangunahing layunin ng batas na ito ay pagtitiyak na ang organisasyon at kampanya nangangagalap at gumagamit ng personal na data at sumusunod sa mga tamang pamantayan at proseso upang mapanatili ang privacy at seguridad ng impormasyon. Sa pamamagitan naman ng DPA, ang mga individual ay binibigyan ng karapatan na malaman kung paano ginagamit at inaccess ang kanilang personal na data ng mga organisasyon. Ito ay naglalayong protektahan ng mga individual mula sa hindi autorisadong paggamit ng pag-access ng kanilang impormasyon. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng DPA, pinapalakas nito ang tiwala sa publiko
sa pagproseso ng kanilang personal na data at pagbibigay ng katiyakan sa kanilang privacy rights. The state recognized the vital role of information and communication technology in nation building and its inherent obligation ensure that personal information and communication system in government and the private sector are secured and protected. Sa ganitong paraan, sa pagkilala ng pag-estado sa mahalagang papel ng teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon ay kaakibat ng kanilang obligasyon sa natiyakin ang ligtas ng proteksyon paggamit ng personal na impormasyon sa mga sistema ng impormasyon at komunikasyon sa bansa. Ito ay naglalayong mapanatili ang integridad at seguridad ng bawat Pilipino sa online na mundo at kanilang interaksyon sa pamamagitan ng pribadong sektor. The DPA was passed accordance with the Philippines agreements under Asian Vision 2020 as the right ordering of the growing business process outsourcing industry. The law was modeled after the Data Protection Directive 9046 EC with many terminologies and provisions similar to privacy laws in other jurisdictions. Ang Asian Vision noong 2020 ay naglalayong mapataguyod na at pag-unlad sa integrasyon sa rehiyon ng ASEAN. Ang pagpasa ng DPA sa Pilipinas ay nagpapakita ng pagsuporta ng bansa sa mga prinsipyong tinataguyod ng ASEAN, kabilang ang pagpapahalaga sa privacy protection ng personal na data, ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagbibigay ng oportunidad upang magkaroon ng kooperasyon or koordinasyon sa pagpapatupad ng mga regulasyon at standard sa privacy sa relihiyon. Ang DPA ay hinubog matapos ang Data Protection Directive 9546 EC ng European Union na may layuning magbigay ng mga pamantayan at regulasyon sa pagproseso ng personal na data sa pamamagitan ng pagiging modelo ng DPA sa mga prinsipyong ito. Nagbibigay ito ng tiyak at gabay regulasyon sa pagproseso ng personal na data sa Pilipinas na nagpapalakas ng proteksyon at privacy ng individual.